Austin Reeves at Lakers trade, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Nako, Austin Reeves may revelasyon sa kanyang transformation para sa mas malaking role next season. Inaasahan nga ang undrafted mula sa Oklahoma product na si Austin Reeves ay magkakaroon ng mas malaking role sa paparating na season under kay Coach JJ Redick. Alam naman natin na nitong nakaraang season ay naatasan si Austin Reeves na bantayan ng best perimeter scorer ng kalaban. Ito ay habang gumagawa din siya sa opensa ng kanilang kupunan. Kaya naman dahil sa mabigat na trabaho na ito ni Austin Reeves ay nakaapekto na ito sa kanyang ability na makashoot. At ito nga ang mga inamin ni Austin Reeves sa naging interview nito sa Media Day. Sinabi nga ni Austin Reeves na ang bantayan nga daw ang lahat ng mga best perimeter player. At ang gumawa din ng opensa sa kabilang banda. Ay pakiramdam daw ni Austin Reeves na hindi na nga daw nito nagagawa na makatira. Kaya naman para daw magkaroon ito ng magandang pangangatawan sa lalong madaling panahon, ay ginugol niya daw ang kanyang oras sa kanilang weight room. Isa pa ay tumakbo din daw ito sa soccer field at football field para gumanda daw ang kanyang katawan sa lalong madaling panahon. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Austin Reeves, na kinailangan nga nito na magpalaki ng katawan. Para naman magawa ni Austin Reeves ng maayos ang kanyang trabaho pagdating sa depensa. Alam naman natin mga idol na hindi ganun kalaki ang katawan nitong si Austin Reeves kahit na isa itong mahusay na defender. Meron din kasing mga shooting guard na hamak na mas malaki at malakas ang pangangatawan kesa sa kanya. Kaya naman ay nagre-resulta ito ng easy point sa mga kalaban. Na kung mapapalakas at mapapalaki pa nga ni Austin Reeves ang kanyang katawan ay panigurado na magiging balance na ang kanyang depensa at opensa next season. Lalo at hindi na nga basta-basta si Austin Reeves na maitutulak at magagawa ng score ng mga kalaban. Na last season nga ay nakapaglaro si Austin Reeves ng 82 games na kung saan ay 57 dito ay starter ito. At nag-average naman ito ng 15 points, 4 rebounds at 5 assists per game na meron namang 36% shooting beyond the arc. Pero sa nakaraang playoff sa first round series nila laban sa Denver Nuggets, ay bumagsak sa 26% ang shooting ni Austin Reeves sa 3-point area. Isa nga sa nakaapekto sa performance ni Austin Reeves sa kanyang opensa ay ang pagiging primary defender nito kay Jamal Murray. Tapos sa kabilang banda ay nakaatas pa kay Austin Reeves ang gumawa sa opensa sa kanilang kupunan. Kaya naman ay nahirapan talaga siya dito. Kaya pagdating ng off-season ay inilagay nga ni Austin Reeves ang kanyang sarili sa weight room at tumakbo sa mga field ng soccer at football. Ito ay para makuha ni Austin Reeves ang best shape niya para sa paparating na season. At magawa niya na din ng balance ang kanyang trabaho sa loob ng court, especially na sa kanyang depensa. Pero ayon pa kay Austin Reeves, sa pagtatapos pa rin daw ng araw ay ang manalo ang mas importante. Pakiramdam pa ni Austin Reeves ay marami daw sa kanilang mga players ang pwede magpanalo sa kanilang mga laro. Nasa isang gabi nga daw ay baka siya na at minsan naman ay baka si D'Lo. Pero syempre ay obvious naman daw na itong sila LeBron James at Anthony Davis ang palaging nagpapanalo sa kanila. Dagdag pa ni Austin Reeves ang pagiging unselfish niya daw sa lahat ng aspeto para manalo ang kailangan nilang lahat bilang iisang kupunan. Kaya naman ay nasa Los Angeles Lakers daw itong si Austin Reeves para sa kung ano man daw ang gusto nilang ipagawa para sila ay manalo. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa mga ginawa at mindset ni Austin Reeves para sa paparating na NBA season? Samantalang ayon naman sa isang sports writer na si Scoop B. Robinson, dapat daw gumawa na ang Los Angeles Lakers at New York Knicks ng isang trade. Lalo at parehas nga na magbi-benefit ang dalawang kupunan dito. Na para sa Lakers ay kailangan nila ng isang sentro at para naman sa New York Knicks ay kailangan nila ng isang shooter. At ito nga ang trade idea na naiisip ni Scoop B. Robinson. Na makukuha nga daw ng Los Angeles Lakers itong big man na si Mitchell Robinson. Habang makukuha naman ng New York Knicks sila Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino at isang 2025 second round pick. Nasa trade nga na ito ay lalong lalakas ang depensa ng Lakers at rebounding. Na last season ay nag-average naman itong si Mitchell Robinson sa New York Knicks ng 2.6 rebounds at 1 block per game. Nasa 31 games nga lang itong nakapaglaro last season dahil na rin sa stress fracture injury nito sa kanyang kaliwang tuhod. At dahil na nga rin ito sa dirty play na ginawa ni Joel Embiid sa Game 3 ng kanilang first round series sa playoffs. Nakalaro pa naman si Robinson sa Game 5 at Game 6 laban sa Sixers. Na kung saan ay nagawa nga nilang mag-advance sa second round ng playoffs laban sa Indiana Pacers. Kaso pagdating ng Game 1 laban sa Indiana sa loob ng 12 minutes of playing time, ay inilabas na si Mitchell Robinson dahil nga sa kanyang injury sa tuhod. Kaya naman ay sumailalim ito sa isang surgery para ayusin ang kanyang injury. Na sa unang report ay nasa 6 weeks to 8 weeks itong mawawala. Pero sa hindi inaasahan ay hindi pa magaling ang injury ni Mitchell Robinson sa ngayon.
At expected na sa mga bandang December or January na ito makakabalik sa kanilang kupunan. Kaya naman ay willing na ang New York Knicks na i-trade si Mitchell Robinson. Lalo at meron na silang bagong sentro at ito nga ay si Karl Anthony Towns na nakuha nila via trade kapalit nila Donte DiVincenzo, Julius Randle at isang first round pick. Isa pa ay nandyan din ang kanilang backup center na si Jericho Sims na maaaring maging kapalitan ni Karl Anthony Towns. Sa ngayon ay kulang ang New York Knicks ng isang shooter dahil sa pagkawala ni Donte DiVincenzo. Kaya naman ay kailangan talaga nila ng player na maaasahan sa kanilang shooting. Na ang pag-trade nga nila sa kanilang sentro na si Mitchell Robinson ang nakikita nilang paraan para masolusyonan ang kanilang problema. Na dito nga ay makukuha nga nila ang veteranong si Gabe Vincent. Kilala nga ito sa kanyang pagiging sharpshooter at pagiging mahusay na perimeter defender. Isa pa ay malaking bagay din ang playoff experience nito. Kaya hindi rin ito nalalayo sa mga kakayahan ni Donte DiVincenzo. Habang makukuha din nila si Jalen Hood-Schifino. Na maganda nga ito na ma-develop pa sa kanilang kupunan lalo at isa nga rin itong shooter at mahusay na ball handler at playmaker. Nag-struggle nga lang ito last season sa Los Angeles Lakers dahil na rin sa kakulangan ng playing time. Pero sa kanyang paglalaro sa G League ay nag-average ito ng 22 points, 4 rebounds at 5 assists per game. Kaya tamang-tama ito sa New York Knicks para sa kanilang future plan na ilagay sa kanilang rotation. Para naman sa Los Angeles Lakers, ay solid naman itong si Mitchell Robinson. Na maganda nga itong makasama ni Anthony Davis lalo na kapag naging healthy na ito. Meron na ngang maaasahan si Davis na isang sentro na kayang gumawa para sa kanilang depensa at rebounding. Na dito ay magbi-benefit si Anthony Davis kay Mitchell Robinson para siya ay makapag-focus na sa opensa ng kanilang kupunan. Para na rin makabalik si Anthony Davis bilang isang power forward. Kaya maganda rin ang trade na ito para sa Los Angeles Lakers. Na inaasahan pa naman na makakabalik agad itong si Christian Wood matapos ang naging surgery nito sa kanyang kaliwang tuhod. Lalo at nandyan pa si Christian Coloco ang kanilang two-way contract na nag-aantay lang ng clearance mula sa NBA para makasama na ito sa mga activity sa kanilang kupunan. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade idea na ito?